Hello! Muli isang pinagpalang Sunday po muli sa bawat isa. Kamusta na po ang bawat isa? Praise the Lord na muli ay magkakasama-sama muli tayo. Makakasama natin ang presensya ng Panginoon at patuloy nating maririnig ang kanyang mga salita. Bago po ako magsimula ay nais ko pong humabol po ng pagbati po sa ating pong outreach sa San Antonio sa pangunguna po ni Pastor Ruel Merced. Ako po ay bumabati kasama po ng buong JD Noveleta na isang pinagpala at mabungang anniversary po sa inyo. Sa inyong lahat po ng mga taga San Antonio. God bless po sa inyo, no? Hallelujah. Salamat sa Panginoon na muli ay meron pa rin tayong kalayaan para makapag-aral ng mga salita ng Diyos. Magkasama-sama kahit sa online. Amen? So, sige po, pinamagatan ko po ang mensahe na ito na magpakalakas at magpakatapang. No? Naniniwala po ko na ang dalawang katangian na ito ay ninanais ng Panginoon na patuloy na mahubog po sa atin, lalo na sa panahon ngayon at hindi lamang po sa pinagdadaanan natin na pandemya, kundi naniniwala po ko na ang dalawang katangian na ito ay talagang dapat po na mahubog, matatag po sa mga buhay natin sapagkat ito po ay kailangan po natin na magawa sa araw-araw ng ating buhay po. No? Ang ating pong text sa umagang ito ay nasa Joshua chapter 1 verse 1 hanggang 9 po. Babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po rito, pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue, na anak ni Nun at lingkod ni Moses, patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayon humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupang ibinigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain ninyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa ilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterraneo. Verse 5, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayan ito sa pagsakop nila sa lupay ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 8, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9, tandaan mo ang piling ko, magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Saglit lang po tayo manalangin. Father God, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita, O Diyos. Ang salita mo ay pagpapala po sa aming mga buhay, O God.
Ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Ang aming pong dalangin, O Diyos, patuloy mo pong gawing matabang lupa ang aming puso. Bigyan mo po kami ng kaunawaan at karunungan na nagagaling po sa inyo, O God, patungkol sa iyong mga salita. Patuloy mo pong gamitin ang iyong salita, una po upang ikaw ay aming makilala, malaman namin ang iyong kalooban, at Panginoon, gamitin mo po ang iyong salita upang katagpuin po, O Diyos, ang aming mga pangangailangan. Maraming pong salamat at patuloy po namin inaanyayahan, O God, ang banal ng Espiritu, O God, na siya nga pong manguna sa pasimula hanggang matapos po ang gawain ito. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko po ang ating pong pamagat ay magpakalakas at magpakatapang, no? Ang tanong ko po sa oras na ito ay bakit po napakahalaga na itong dalawang ito ay talagang mahubog po, no? Talagang maging bahagi po ng buhay natin, no? Sa pang-araw-araw at sa panahon na ito, no? Sa umagang ito po yung pag-aaralan natin, no? At dito po, no, ay bago po natin maintindihan po at maunawaan po ito pong aking i-share, ay gusto ko po muna kayo bigyan ng kapirasong background po patungkol po kay Josue, no? Ano po yung kanyang kalagayan, bakit sinabi ng Panginoon sa kanya ang mga salitang ito, lalo na po kung mapapansin nyo, halos 3 beses po binanggit yung tinatawag na magpakalakas, magpakatapang, no? Si Josue po ay siya po yung kanang kamay po ni Moses, no? Na kung saan ay siya po yung hahalili o papalit kay Moses, kasi si Moses ay dumating na po yung panahon na siya ay kukuhanin na ni Lord at siya na ang papalit sa kanya. At sa pagpalit po sa kanya ay talagang alam naman natin kung gaano kalaking responsibilidad ang nakaatang po kay Josue sa panahon na yun, no? At sabi nga, yung pag-alis po ni Josue kasama po ang mga Israelita ay tutuloy na rin po sila doon sa lupang ipinangako ng Panginoon sa bansang Israel, no? Sa napakatagal na panahon ay hindi po nila ito agad napuntahan, no? Sa maraming kadahilanan. Pero sa panahon po ni Josue, yun na po yung itinakda ng Diyos na araw at panahon na ito po ay kanilang pupuntahan. Kaya lang po, yung lugar na yun ay maraming umaangkin. Marami na po nakatira, marami pong kalaban. At hindi po basta-basta na lang ito ay kanilang mapupuntahan at kanilang matitirahan. Marami pong laban na haharapin po si Josue. Kaya naman ang Panginoon ay talagang nagsalita po ng mga salita ng encouragement, no, kay Josue. At ang dalawang powerful at napakahalagang salita na binitiwan ng Panginoon sa kanya, yung salitang magpakalakas at magpakatapang, no? At naniniwala po ko na ang mensahe ito ay makukuhanan po natin ng patuloy na karunungan at talagang may apply po natin, lalo na nga po sa panahon natin ngayon po. No, kung atin pong i-apply ito sa ating buhay, ganoon din po sa atin. Tayo po na mga Kristiyano ay patuloy pa rin na nakakaranas ng mga laban ng buhay. Ulitin ko, ito pong mensahe ito ay hindi lamang po ito para sa panahon na meron tayo. Ako po ay naniniwala na napakahalaga po na talaga ito po ay matutunan po natin sa panahon po natin ngayon, no? So ulitin ko po, no, bakit po napakahalaga, no, na
matutunan po natin, no, na magpakalakas at magpakatapang po sa panahon natin ngayon, no? At dito po ay nakita ko po ang ilang mga katotohanan kung bakit po talaga si Josue ay naging napakatapang at napakalakas sa panahon na yon, no? At yun po yung pag-usapan natin, no, sa umagang ito, no? Unang-una po ay nakita ko po rito yung salitang karunungan, no? Ang sabi po dito, ang sabi po rito sa verse 2, patay na ang lingkod kong si Moses, ngayong umanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupain ibinigay ko sa kanila. So dito po, no, ay makikita po natin, no, kung bakit si Josue ay naging napakalakas at napakatapang sa lahat ng laban na hinarap niya. Unang-una nga po ay nakita natin yung karunungan. Anong karunungan? Yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Yung kanyang pagkakilala sa Diyos. No? Napakahalaga po, no? Kaya sabi nga nung o di ako nagkakamali, Channel 7, no? Ligtas ang may alam, no? Talaga po, no, kapag meron tayong alam sa mga ginagawa natin, meron po tayong tapang at meron po tayong lakas na harapin yung mga bagay na mga challenge po ng buhay po natin. So dito po ay nakita natin, no, bago po humarap itong si Josue, ang Diyos po ay nagsalita po sa kanya, no? Meron pong mga sinabi ang Diyos sa kanya. So kita-kita po natin dito, no, na ang isang ang sikreto po ng pagiging malakas at pagiging matapang po para harapin ang mga sitwasyon ng buhay natin ay yung pong karunungan na meron po tayo galing sa Diyos, yung pagkakilala natin doon sa ating pong Panginoon. Ang tanong ay paano po nakuha ni Josue ang karunungan na ito, mga kapatid? Ang sabi rito sa verse 2, patay na ang lingkod ko si Moses. Ngayon, umanda ka at ang buong Israel. Tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupang binigay ko sa kanila. Sa iba pong translation na Tagalog ay tumindig ka. Sabi kay Josue, tumindig ka. No? So, kung titingnan po natin, bakit sinabi ng Panginoon kay Josue na tumindig? Ano ba yung kanyang posisyon sa panahon na yun? Ako po ay naniniwala na si Josue sa oras na yun ay nakaluhod. Si Josue ay nananalangin, mga kapatid. Alam niya ang kanyang gagawin. Alam niya na siya na ang kapalit ni Moses, pero hindi po siya agad-agad na siya ay lumakad. Nakita ko po rito ay naghihintay siya sa Panginoon kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanya. At ito nga ay nakita natin, no? Natanggap niya yung karunungan, natanggap niya yung instruction, natanggap niya yung encouragement, natanggap niya yung kalakasan dahil sa pananalangin. So, dito po ay makikita natin, no? Ang isa sa susi po para magkaroon po tayo ng lakas at tapang harapin ang mga sitwasyon ng ating buhay ay sa pamamagitan po ng pananalangin. So, kung maalala niyo po, no, yung mensahe ni Pastora Nora din, no? Isa sa binigyan din doon yung pananalangin, mga kapatid. Talagang napakahalaga po ng pananalangin, lalo na sa panahon na kung tayo po ay may mga laban, no? Bakit po tayo mananalangin? Ano ba sinasabi ng Panginoon kapag tayo ay nananalangin? Ang sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 5,
Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. So mga kapatid, ang panalangin ay isang palatandaan na tayo po ay nagdidepende sa ating Panginoon. At ang Panginoon po, dahil po sa pagdidepende ni Josue, ang Diyos po ay nagsalita po. Kaya po si Josue ay napalakas ng oras na yon. Lalo po siyang naging handa para harapin po yung mga laban na kanya pong haharapin sa oras na yon. Nasabi rin po sa Santiago chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So, ibig sabihin, mga kapatid, talaga through prayer sa pamamagitan ng panalangin ay mahingi natin yung karunungan na nanggagaling po sa Diyos. Yung encouragement na nanggagaling sa Diyos. Yung kalakasan, yung salita ng pag-asa ay matatanggap po natin sa pamamagitan ng pananalangin. Ito po ay mahingi po natin sa pamamagitan ng panalangin. Yung karunungan, yung salita ng pag-asa, salita ng kalakasan na kailangan natin. At ang sabi nga sa verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos, huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. So, kita-kita po natin dito, mga kapatid, sa ating pong pananalangin ay talagang manampalataya po tayo. Na tayo po'y tatanggap ng kalakasan, tatanggap ng tapang na nanggagaling sa Panginoon sa anumang mga haharapin natin. So, kita-kita po natin na napakalaga po pala kung meron po tayong mga haharapin na laban o may mga sitwasyon tayo na haharapin, ay talagang napakalaga po na tayo po ay tayo po muna ay manalangin po sa Panginoon. Bakit napakalaga ng pagdidepende natin sa Panginoon? Ang sabi sa Isaiah chapter 55 verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi niyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kaya ganun po. Kaya nakita po natin si Josue, bagamat alam niya na, alam niya na yung kanyang calling, gaganapin, at talagang alam niya, malaki yung kanyang, malaki yung bansang Israel. Pero alam na alam ni Josue kung ano ang kanyang gagawin sa panahon na yun. At talagang siya po ay hindi muna umalis. Siya po muna ay nanalangin sa Panginoon. At doon ay kita-kita natin na si Josue ay napalakas. At talagang nabigyan ng tapang ng Diyos sa panahon na yun. So napakalaga po. Pangalawa po ay makikita rin po natin, yung karunungan na natanggap po ni Josue ay nakita po na daanan natin kanina sa pagbabasa natin sa buong text natin. Ang sabi po sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Paggulay-gulayan mo yung araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So mga kapatid, ang sikreto upang magkaroon tayo ng lakas, magkaroon tayo ng lakas at tapang sa panahon natin ngayon, unang-una, yung ating pong pagdidepende sa Diyos,
pananalangin. Sa pananalangin, dumadating po yung kalakasan. Sa pananalangin, dumadating po sa atin yung tapang na harapin ang mga sitwasyon. Pangalawa po, pinapakita nito, yung salita ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang pinanggagalingan, ito po ang susi upang magkaroon tayo ng lakas at tapang, no, sa mga hinaharap natin sa buhay. Anumang klase ito, mga kapatid. Napakalaga po. Pinapakita ng Panginoon ngayon kung saan ano ang susi para maranasan natin, no? Yung totoong tapang, hindi yung tapang-tapangan lang, no? Sa panahon natin ngayon, kailangan natin yung totoong tapang at tapang lakas, totoong lakas na nanggagaling po sa Panginoon. No? Ulitin ko, ito po ay magkakaroon tayo o meron po tayo number 1, karunungan na nanggagaling po sa Panginoon. At ang karunungan na yan, yung kaalaman na yan, ay nagmumula po sa pamamagitan po ng ating pananalangin at sa salita po ng Diyos. Maaari po ito ay sa ating pagbabasa, maaari po ito ay sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon. Amen? Pangalawa po na nakita po natin dito, no? Bakit tayo ay magpapakalakas? Bakit tayo magpapakatapang sa panahon na meron po tayo ngayon, mga kapatid? Bakit gusto ng Panginoon na ganito maging respond natin? No? Totoo, mga kapatid, normal po na makaramdam tayo ng takot. Pero mga kapatid, hindi dapat yung takot, hindi dapat yung panghihina ang talagang kumbaga ang manaig po sa mga buhay natin sa panahon na ito, no? Pangalawa po na nakita natin yung salitang layunin, no? Bakit tayo magpapakalakas? Bakit tayo magpapakatapang? At sabi ulit doon sa verse 2, patay na lingkod ko si Moses, ngayon umanda ka at ang buong Israel, tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupain ibinibigay ko sa kanila. So dito po ay kitang-kita natin, no, na ang Diyos po ay meron pong layunin, no, meron pong ibinigay na layunin, no. Kay Josue, ang Diyos, sinabi nito, humanda ka, pangunahan mo basa ng Israel, tumawid kayo sa ilog Jordan, pupunta kayo doon sa ibinigay ko sa kanila na lupain. So napakalaga, mga kapatid. Bakit tayo magpapakalakas, magpapakatapang? No? Hindi lamang po dahil may pandemya, hindi lamang po meron tayo mga sitwasyon na hinaharap, kundi kaya tayo magpapakalakas, kaya tayo magpapakatapang, ay meron pong layunin ng Diyos sa buhay po natin na gusto ng Panginoon na magawa natin. Hindi tayo mapahinto, mga kapatid, sa atin ang kanyang mga anak. Unang-una, ano ba yung layunin ng Diyos na gusto ng Panginoon na makita sa buhay natin sa panahon na ito? Ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 13, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So ano yung layunin ng Diyos na gusto ng Panginoon na makita sa atin sa panahon na ito, makita sa atin ng mga tao na nasa paligid natin? Na tayo ay maging magandang patotoo, maging mabuting patotoo, mga kapatid. Anong patotoo? Na nasa atin ang tamang pananampalataya.
So sa pamamagitan ng buhay natin, makikita nila. Makikita nila kung sino ang Diyos natin. No? Sa panahon na ito, marami ang mga tao na nadadaig ng takot. No? Sabi nga, nadidepress. No? Nakikita natin sa paligid natin. At kung tayo ganoon din, paano na yun? Saan pa sila makakakita ng pag-asa? So kung sila nadidepress, kung sila natatakot, tayo ay nakikitaan, hindi tayo nakikitaan ng ganoon. Bagkus nakikitaan tayo ng lakas, nakikitaan tayo ng tapang. Bakit? Kasi tayo ay nasa tamang pananampalataya. Kilala natin ang tunay ng Diyos. At sa pamamagitan noon, makikita nila, bakit gano'n? Naniniwala naman ako sa Diyos, pero bakit ganito? Hindi ako makalaban sa mga sitwasyon. Pero sila, nakakalaban sila, nagtatagumpay sila sa mga sitwasyon nila. Kasi, meron po tayong tamang pananampalataya. At iyon ay maipapakita natin, hindi lamang po sa salita, maipapakita natin sa paano paraan kung paano po tayo mag-respond sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Sa pinagdadaanan ng buong mundo, ng bansa natin. Sa kabila ng lahat na ito, nakikitaan pa rin tayo ng lakas, nakikitaan pa rin tayo ng tapang, nakikitaan tayo ng lumalaban tayo, nakikitaan tayo na hindi tayo nawawala ng pag-asa, mga kapatid. So gusto ng Panginoon na yan ay bahayag sa mga buhay natin. Na tayo sa panahon na ito, masabi nga ang panahon na ito ay parang punong-puno ng kadiliman. Ang mundo, ang bansa natin, ang mga komunidad natin ay nangangapa sa dilim. Gusto nilang makakita ng ilaw na kung saan magbibigay ng direksyon sa kanila kung anong gagawin nila. At ikaw at ako ang asin at ilaw sa panahon na ito. Sa pamamagitan kung paano tayo mag-respond ng tama sa sitwasyon na ito, ay talagang mapapatunayan po kung sino talaga. Kung sino ang tamang pananampalataya, sino ang totoong Diyos na pinaglilingkuran sa panahon na ito, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, bakit tayo magpapakalakas at magpapakatapang? May layunin po ang Diyos sa buhay natin. At isa pa na lagi ito na ating po narinig. Ito po yung John 15:16. Hindi kayo pumili sa akin, ako pumili at tumilang sa inyo, upang kayo ay umayo, magbunga, manatili ang inyong bunga sa gayon. Ano bang hingin niyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay sa inyo. Ang isa sa layunin ng Diyos, bakit kailangan nating magpakalakas, magpakatapang sa panahon na ito? Kasi sa atin po binigay ng Panginoong Hesus na maibahagi natin siya sa iba, mga kapatid. Maibahagi po natin ang ating Panginoong Hesus sa panahon na ito. Sapagkat alam natin, ang Panginoong Hesus ang solusyon sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng mga nangyayari sa mundo ito, mga kapatid. Si Jesus po ang kailangan ng tao sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Pangatlo po, sa ating pong pag-aaral doon po sa buhay ni Josue, nakita po natin dito yung salitang labanan. No? Labanan, mga kapatid. Ang sabi po sa Josue chapter 1 verse 5, walang makakagabi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasama kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Mga kapatid, bakit tayo magpapakalakas? Bakit tayo magpapakatapang sa panahon natin ngayon? Pangatlong dahilan po, meron pong labanan ng buhay. May laban po ang buhay. Kahit po sa panahon ni Josue,
o sino bang mga karakter ng Bible. Walang tayong makikita na lingkod o mga nananampalataya sa lumang tipan o sa bagong tipan na walang hinarap na laban. Lahat po sila, ibig sabihin, tayo po talaga, lagi natin ito narinig, hindi po tayo exempted sa mga problema, sa mga sitwasyon ng buhay. Hindi tayo exempted sa labanan, sa mga nangyayari sa mundo ito. Kasi nandito pa tayo sa mundo ito. At sinabi nga ng Panginoon, di ba? Sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit ibayan ninyo ang iyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano pa sinasabi ng Panginoon dito? Sinasabi ng Panginoon Jesus, hindi porket nakipag-isa kayo sa akin, wala na kayo mararanasan problema. Kaya nga, sasabihin ko na to sa inyo, kahit kayo nakipag-isa sa akin, meron po rin kayo mararanasan mga problema. Meron pa rin kayo mararanasan na mga laban dito sa mundo ito. Pero hindi po natapos ang sabi ng Panginoon doon, di ba? Although tayo makakaranas ng mga kapigatian, ngunit sabi ng Panginoon, tibayan niyo ang loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Mga kapatid, no? Ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon na may tagumpay, mga kapatid. Hindi natapos sa may mga sitwasyon. Ang sabi ng Panginoon, tibayan yung loob. Lahat yan napagtagumpayan ko na. At napagtagumpayan na rin yan ng Panginoon. Doon pinagtagumpayan, doon sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan niya. Meron akong na ilang beses ko rin itong narinig, no? Sabi, Pastor, bakit gano'n? Kung kailan ako sumusunod sa Panginoon, parang lalong katang dumami yung problema ko. Nakaranas ako ng mga sitwasyon na ganito. Alam nyo, sabi ko sa kanya, alam mo, tama ang pagdating ng Panginoon sa buhay mo. Kasi alam ng Diyos, mararanasan mo, meron kang pagdadaanan. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon dahil nakilala mo ang Panginoon. Kapag ang Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. So, ang Panginoon ay nagpauna na po sa atin. No? Bakit kailangan tayong magpakalakas? Bakit tayo kailangan magpakatabang sa panahon na ito? Meron talaga tayong haharapin, mga kapatid. No? Pero purihin po ang Panginoon dahil napagtagumpayan po lahat yan ng ating Panginoon Jesus. At doon po sa krus ng Kalbaryo, lalo na po 100% sabi ng Panginoon, it is finished, tapos na, sabi ng Panginoon. Kaya yung laban mo ngayon, ano bang laban na meron ka ngayon? Malaki o imposible, kapatid? Yung laban mo, napagtagumpayan na yan ng Panginoon. Napagtagumpayan na yan ng Panginoon. Kaya nga, kung yan ay napagtagumpayan ng Panginoon, ano ang gusto ng Panginoon na maranasan mo at maranasan ko? Sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kami isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Mga kapatid, hindi lamang po si Jesus ang nagtagumpay sa krus. Mga kapatid, maging tayo, ang sabi, isinama tayo sa parada ng tagumpay. Hallelujah! Hallelujah sa ating Panginoon. At lalo po kung na-bless dito po sa salitang lagi, mga kapatid. Ano po ibig sabihin no, mga kapatid? No? Sa mga nagdaang panahon, marami tayong laban na hinarap, marami tayong napagtagumpay dahil sa Panginoon. Pero ngayon, meron na naman tayo mga sitwasyon, no? Ano
anong gagawin ng Panginoon sa atin? May mga laban na naman tayo. Ang sabi ng Panginoon, lagi tayo bibigyan ng tagumpay ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Muli itong inuulit ng Panginoon. No? Ito yung mensahe na binigay ng Panginoon sa ating mga kapatid po sa San Antonio. At naniniwala po ako na mensahe din po sa ating lahat ito. No? Mga kapatid, pinapaalala ng Panginoon na ang krus ng Kalbaryo ay hindi po ito parang isang larawan ng pagkatalo. Ang krus ng Kalbaryo ay larawan ng pagtatagumpay ni Jesus sa lahat ng laban niya, mga kapatid. At sabi, isinama tayo, mga kapatid, at lagi niya tayong isasama sa parada ng tagumpay. Amen! Amen, mga kapatid. Ano man ang mga mangyayari pa, no? Sa mga darating na panahon, ano pa yung pwede nating harapin, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, lagi niya tayong isasama sa parada ng tagumpay. Kung paano isinama tayo noon, isinama tayo kahapon sa mga laban na meron tayo, nagtagumpay tayo. Ngayon, isasama pa rin tayo ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Kaya kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, nakasisiguro ko mapagtatagumpay mo yan dahil sa ating Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Mga kapatid, isa ito sa dahilan, although may laban, no? Pero mga kapatid, bakit tayo magpapakalakas? Bakit tayo magpapakatapang? Kasi sinasama tayo lagi. Lagi tayo isasama ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Pang-apat, ang sabi po rito sa magpakatatag ka, ang sabi sa Hosea chapter 1 verse 6, magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayan ito, sa pagsakop nila sa lupang ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ang sabi sa verse 7, basta magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob, sundin mo mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So ito po sa tatlong talata na binasa natin, tatlong beses po inulit yung salitang magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob. O yung sinasabi ko nga ngayon, magpakalakas ka at magpakatapang. Tatlong beses, mga kapatid, alam naman natin na kapag ang salita ng Diyos inuulit-ulit, ito po ay napakalaga. So ano po sinasabi rito, mga kapatid, ng salita ng Diyos? Mga kapatid, bakit tayo magpapakalakas? Bakit tayo magpapakatapang sa panahon na ito? Kasi inuutusan tayo ng Diyos na ito ang ating piliin na gawin natin sa panahon natin ngayon. O anumang mga pinagdadaanan natin. Maraming pwede tayong pagpilian sa mga nagaganap sa mundo ito. Matakot tayo, panghinaan tayo ng loob, mawalan tayo ng pag-asa. Pero ano ang gusto ng Diyos na maging respect natin sa panahon na ito? Ano ang gusto ng Diyos na gawin natin? Ano ang inuutos sa iyo at sa akin ng Panginoon sa panahon na ito? Ang sabi ng Panginoon, piliin natin, gawin natin ang magpakatapang tayo, magpakalakas tayo, magpakatatag tayo, ang sabi ng Panginoon. Ito ang gusto niya na makita sa atin sa panahon na ito. Tayo po ay magpakalakas at tayo po ay magpakatapang.
Bakit po natin utos po ito? Gusto ng Panginoon. Piliin mo ito. Sa kabila ng mga nakikita natin sa paligid, sa kabila ng mga narinig natin, sa kabila ng nararamdaman natin, ang gusto ng Panginoon, piliin mo pa rin. Piliin ko pa rin. Piliin natin lahat. Magpakalakas pa rin tayo sa Panginoon. Magpakatapang pa rin tayo sa panahon na ito. Sapagkat ito ang gusto ng Panginoon na gawin natin, mga kapatid. Ito ay utos, mga kapatid. Ito ay gusto ng Panginoon, piliin natin. Ang sabi sa Ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. No? At ang sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 6 verse 10, bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan, mga kapatid. Hallelujah. So, kita-kita po natin, mga kapatid. Hindi po espiritu ng pagkatakot ang binigay sa atin ng Panginoon. Naalala ko po yung istorya ni Pedro. Kung ito po ay yung na nababasa, na si Pedro, nakalakad siya doon sa ibabaw ng tubig. No? Pero nung habang siya naglalakad, ay bigla siya napatingin sa malalaking alon at talagang naramdaman niya yung malakas na hangin. Ano nangyari po kay Pedro? Si Pedro po ay unti-unti lumubog, na kapatid. Kapag tayo ay nagdadaig ng tao, mas lalo po, no? Mas lalo po tayo madadaig ng mga sitwasyon at maaaring talunin tayo ng mga sitwasyon, mga kapatid. Pero ano po ang ginawa ni Pedro? Tumingin siya, no? Bakit siya nakalakad sa tubig? Kasi una, nakatingin siya doon sa sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, narinig niya ang salita ng Panginoon at yun ang kanyang pinaniwala, kanyang inahanap. Pero nung siya tumingin sa mga sitwasyon, mga kapatid, sa panahon, oo, totoo ang sitwasyon. Totoo ang COVID. Marami pa rin hindi naniniwala na may COVID. No? Pero totoo ang COVID kasi di nga nakikita. Pero naniniwala man o hindi, ang pinakamahalaga, nakikita ang paniniwalaan natin ang Diyos, mga kapatid. Kung ano sinasabi ng Diyos sa panahon natin ngayon. Panglima, ang sabi sa Hosea chapter 1 verse 5, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, ni hindi kita pababayaan. Sa verse 7, basta magpakatatag ka, laksan mo yung loob, sundin mong mabuti ang kautusang binigay sa ni Moses, huwag kang susuway sa anumang nakasado, magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 9, ano sabi roon? Tandaan mo ang binig ko, inuulit-ulit ng Panginoon. Magpakatatag ka, laksan mo ang loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh ng Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ano po yung tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Panglima na katotohanan. Mga kapatid, bakit tayo magpapakalakas pa rin? Bakit magpapakatapang pa rin tayo sa panahon na ito o yung mga sitwasyong inaharap natin? Kasi ang Diyos natin ay may pangako sa atin. Ang sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi ng Panginoon, kasama mo. Sabi niya, ako si Yahweh na yung Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ano sinabi ng Panginoon? Sa gayon, magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Sabi ng Panginoon sa verse 5, ang sabi noon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan.
Kaya may karapatan tayo. Pastor, may nangyayari sa paligid. Oo nga, totoo mga nangyayari sa paligid. Pero totoo rin ang salita ng Diyos. Totoo rin ang pangako ng Panginoon. Saan ka? Ano tatayuan mo? Yung mga nakikita natin? O yung salita ng Panginoon, mga kapatid? Ulitin ko, mga kapatid. Bakit may karapatan tayo magpakalakas, magpakatapang sa panahon na ito? Kahit ano pa pinagdadaanan mo. Hindi lang ang pandemya ito. May mga sitwasyon tayo pinagdadaanan, personal, sa pamilya, sa mga pangangailangan, mga kapatid. Sa umagang ito, paulit-ulit na pinaalala ng Panginoon. Ang dahilan, bakit gusto niya na piliin mo magpakalakas pa rin, magpakatapang ka pa rin, kapatid. Dahil ang Diyos ay nangangako sa iyo at sa akin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, bibigyan niya tayo ng tagumpay, kapatid. At sabi ng Panginoon, sasamahan tayo ng Panginoon saan man tayo magpunta. Mga kapatid, posible po, mga kapatid. Posible po sa kabila ng mga sitwasyon. Posible pa rin na tayo maging malakas, tayo maging matapang na harapin ang lahat ng ito. No? Dahil may alam tayo, mga kapatid, sa salita ng Diyos. May karunungan tayo. Kilala natin kung sino ang tunay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. May layunin ng Diyos sa buhay natin. Bakit tayo magpapakalakas? Hindi yan ang focus natin, mga nangyayari yan. Pero dapat andun pa rin tayo sa focus natin. Ano yung focus? Yung pinapakuha ng Panginoon. Yung dahilan, bakit tayo nabubuhay? Nabubuhay pa sa mundo. Bahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. At naindoon din na bakit tayo magpapakalakas, magpapakatapang? Kasi gusto ng Panginoon, piliin natin ito. Utos ito ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Dapat natin gawin. Dapat natin gawin. May laban. Diba? May laban. Totoo na may laban ng buhay. Kaya dapat harap tayo. Harapin natin. Hindi natin tatakbuhan ang mga laban ng buhay. At ang huli na, yung ako ay pangako. Napakasarap, napakahalaga ng pangako. Napakasarap na assurance na hindi tayo iiwan ng Panginoon sa lahat ng laban na meron tayo. Amen? So, sa umaga ito po sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin, ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, at sabi ng Panginoon, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Kasi hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, sasamahan kita, saan ka makapunta, at bibigyan kita ng tagumpay sa lahat ng laban. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ngayon ay manalangin. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah. Father God, sa umagang ito, bumabalik po kami sa iyong presensya. Patuloy po kami naghahandog ng pasasalamat sa salita mo, Lord, na napapanahon na napakahalaga na marinig namin ano yung gusto mo na maging response namin sa lahat ng pinagdadaanan namin sa buhay namin ito, God. Salamat, pinaalalahanan mo kami, Panginoon, napakalinaw na sinasabi mo na gusto mo na pipiliin namin, magpakalakas kami sa iyo, God. Magpakatapang kami sa iyo, O Diyos. Sa iyong kalakasan, sa iyong biyaya, Panginoon. Sa iyong mga salita, Panginoon, O God. Hallelujah. Salamat sa patuloy ng pag-encourage mo sa amin na magpatuloy kaming manalangin, magpatuloy kaming
pagbasa, makinig na yung mga salita. Sapagkat sa pamamagitan nito, kami ay magkakaroon ng kalakasan at tapang na nanggagaling sa inyo. Maraming pong salamat, O God. Sa umaga ito, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo, presensya, O Diyos. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit ko po ang kalagayan ng bawat isa, O Diyos. Ano man ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, O God. Panginoon, sa oras na ito, Lord, amin pong sinasaway ang espiritu ng takot, espiritu ng pag-aalinlangan, espiritu ng kawalang pag-asa sa pangalan ni Jesus. Hindi ito kalooban mo, Panginoon, sa aming buhay, sa pagharap sa anumang mga sitwasyon na ito. Panginoon, sa oras na ito, amin pong itinatatag muli, ibinabalik, inire-restore muli, Panginoon, ang kalooban mo, Diyos, sa aming buhay, na kami ay maging malakas, kami ay maging matapang sa panahon na ito, O God. Hallelujah. Panginoon, Panginoon, sa umagang ito, O God, i-restore mo ang lakas, i-restore mo ang tapang na nagagaling sa inyo sa bawat isa na narito, Panginoon, O God. Hallelujah, O God. Lakas at tapang, O God, na haharapin ang anumang mga sitwasyong pinagdadaanan. At salamat, O Diyos, nangako ka sa 2 Corinthians, Panginoon, O God, na kami ay lagi mong isasama sa parada ng tagumpay. Sa oras nito, Panginoon, aking pong dalangin, O God, sa mga sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Lord, maranasan po ng bawat isa ang tagumpay, O God. Ano man ito, sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ngayon ang katagumpayan sa lahat ng sitwasyon ito. Sa pangalan ni Jesus, katagumpayan sa lahat ng anumang laban na meron ang mga kapatid ko. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pinapatupad po namin ang kalooban mong ito, O God, na kami ay lagi mong isasama sa parada ng tagumpay. Hallelujah, O God. Hallelujah, O Lord. Hallelujah, O God. Panginoon, patuloy mo pong palakasin ang aming pong mga pananalangin. Palakasin mo po, Panginoon, ang pag-aaral at pakikinig namin ng iyong mga salita. Sapagkat kitang-kita po namin, O God, na ito po ang ginagamit niyo upang idaloy po sa amin ang kalakasan at tapang na nagagaling sa iyo. Maraming pong salamat, O God. So, umagang ito, O God, pagpalain mo po, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig sa umaga. Dumating ang pananampalataya sa kanilang mga puso. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At sa umagang ito, kapatid, kung ikaw ay bago lang na nakapakinig dito sa online Sunday service na ito sa JG, hindi aksidente na narinig mo ito. Maaari ikaw ay nagkakaroon din ng takot, nawawala ng pag-asa, hindi alam kung anong yung gagawin. Hindi aksidente, kapatid, na ito ay narinig mo sa umaga ito. Nais ng Panginoon bigyan ka ng lakas, nais ng Panginoon bigyan ka ng tapang, nais ng Panginoon bigyan ka ng katagumpayan sa laban na meron ka. Kung bibigyan mo lang siya ng pagkakataon, papasukin sa puso mo, gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kapatid, nais ng Panginoon na samahan ka, tulungan ka. Kung hindi mo pa ginagawang Panginoon si Jesus ng buhay mo, sa oras na ito, hinihiling ko na sumunod ka sa simpleng panalangin na ito bilang
pagkilala kay Jesus na kailangan mo rin siya, kapatid. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ng salita ng Panginoon sa John 15, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Hindi, kung nakakaranas tayo ng mga kabiguan, ay ano ba yan? Hindi aksidente yan na maranasan natin. Kasi nagpapakita yan na hindi natin kaya sa sarili natin. Pero meron akong good news. No? Ang Panginoon Jesus, nais niyang bigyan tayo ng katagumpayan sa lahat ng yan. So kapatid, kung handa ka na, gawin mong panalangin ito ng panalangin sa puso mo. Sumunod ka sa panalangin ito. Ibigin mo yung mata. Panginoong Jesus, marami pong salamat na ikaw ay nagnanais na bigyan ako ng lakas, bigyan ako ng tapang, bigyan ako ng tagumpay sa laban, sa lahat ng laban na meron ako. Sa oras na ito, kinikilala ko po, hindi ko po kaya. Kailangan ko kayo, Panginoong Jesus, sa buhay ko. Sa oras na ito, ako po ay nagpapasya. Binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon. At Panginoon, tulungan mo po ako. Maranasan ko po ang tagumpay sa mga laban na meron po ko ngayon. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. No? In-encourage kita na patuloy kang makinig sa salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos, dadating yung lakas, dadating yung tapang, dadating sa iyo yung mas maraming kaunawaan papaano magtatagumpay sa buhay. So, God bless you, kapatid. No? At muli, sa ating pong lahat, pagpalain po tayo ng Panginoon. Shalom! Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pong communion. Ayan. Salamat sa communion dahil ito ay simbolo at nagpapaalala na ikaw at ako ay mahal na mahal ng Diyos. Alala ko po sa salita ng Diyos, no, na sino ang laban sa atin kung ang Diyos ang kakampi natin. Kung naibigay ng Diyos ang kaisa-isa ng anak, gaano pa kaya ang mga bagay na kailangan natin, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, muli, ay tayo ay lumapit sa Diyos na may taos-pusong pagpapasalamat. Ito po yung katiyakan, kapatid. Ito ay katiyakan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito ay katiyakan ng Diyos ay concern sa ating mga buhay. Hallelujah. Sige po. Hawakan po natin ang tinapay. Hallelujah. Father God, ulit, maraming pong salamat sa tinapay nito na nagsisipulo ng iyong katawan. Katawan mo na nabayubay sa krus sa pagmamahal po sa amin, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Muli po sa amin pong pagkain at tinapay nito, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin, O God, ng bagong lakas, ng bagong tapang, Panginoon, na harapin ang mga sitwasyon na meron po kami dahil po, Lord, sa iyong katawan, Panginoon, O God, nagsisigulo ng pagmamahal mo sa amin, O. Dahil mahal mo kami, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, dalahin ko rin po, patuloy namin maranasan ang benepisyo, O God, Lord, ng pagkabayubay ng iyong katawan, ng iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo sa lahat ng aspeto ng
Ngayon naman po, dumako tayo sa saro na sisimbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Muli po tayo pasalamat. Panginoon, maraming pong salamat muli sa saro na ito na sinisimbolo ng iyong dugo, Panginoon. Dugo mo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, upang mapatawad ang aming mga kasalanan. Salamat po, Diyos. Salamat. Panginoon, patuloy po sa umaga na ito. Maranasan po namin ang patuloy na pagpapala meron po sa dugo mo, Diyos, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Panginoon, sa mga may karamdaman, maranasan po namin ang kagalingan. Sa mga nangihina, o Diyos, spirit, soul, at body, maranasan namin ang kalakasan, Panginoon. Lord, sa anumang mga gawa ng kaaway, maranasan namin ang paglaya sa oras nito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God. At Panginoon, maranasan namin, O Diyos, ang patuloy na, Lord, na pag-alab, O Diyos, ng aming mga pag-ibig sa iyo. Salamat po ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinamig po natin ang saro. Amen. Sa ating pumuling panalangin, hallelujah. Father God, salamat po sa araw na ito, sa pagpapala mo sa amin, o yung salita, aming presensya ay pagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, muli, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang bawat isa sa mga araw na darating, Panginoon. Patuloy mo pong pagliwanagin ang iyong mukha sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy po namin maranasan, Panginoon, ang mga pangako mo, Panginoon. At Lord, talagang Panginoon, ang salita mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ito ay aming isa puso sa umagang ito, O God. Hallelujah, hallelujah, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sumami po lahat, ang masagana mong pagpapala, masagana mong biyaya, Panginoon, maging ang kapangyarihan mo, Diyos, ay sumagana sa aming mga buhay. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po sa ating